Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ismael. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa Leyte, taong 1995. Hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong lugar gawa ng napakaselan ng kwentong ito. Basta, sa liblib ito banda. Nang mga panahong ito ay nasa edad 16 na ako. Hindi na ako nag-aral. Hanggang 3rd year lang. Pinili ko noong kumayod na lang buhat nang nagsimatay ang mga magulang ko. At may mga kapatid ako na kinakailangan ng aruga. Yun din mga panahon na yon ay kamamatay lamang ng mga magulang ko kaya sobrang bigat. Maliliit pa kasi ang mga kapatid ko. At kinakailangan kong isakripisyo ang sarili kong kinabukasan para lamang sa kanila. Ang mas nagpapahirap lalo ay wala kaming kamag-anak sa lugar. Lumad na taga-Samar po kami. Ulan, init, gutom tinitiis ko lang. Nag-uuma ako sa isang malawak na lupain na pinagmamay-ari ng isang mayamang personalidad. Bali, pinagamit lamang ang isang parte ng lupa para magkaroon ng pagkakakitaan. Kasama na din ang pagbabantay sa lupa. Dito din nakatirik ang bahay namin. Amo kasi ng tatay ang may-ari nito. At dahil wala na si tatay ay ako nang humalili. Sinusuhulan nga din ako noon Isang beses sa isang buwan. Hindi sumasapat kaya kayod kalabaw talaga. Kung maitatanong sa kung ano ang ikinamatay ng mga magulang ko. Aksidente. Papauwi na sila noon galing sa Tacloban pero nadisgrasya ang sinasakyan nilang jeep. Nahulog talaga sa pangpang. Ang nagpapagaan na lang ng loob ko ay itong mga kapatid ko. Mababait, masipag. Ganon din sa pag-aaral nila. Si Joey ay nasa 11 taong gulang. Si Manny nasa 8. Hanggang sa dumating ang mga sandaling may sinabi sa akin si Manny. Nasa likod ako ng bahay noon. Kararating ko lang galing uma. Nauna lamang na mga ilang minuto ang mga kapatid ko galing eskwelahan. Lumapit bigla si Manny. Wika niya. Sino daw ang kasama ko doon sa uma? Tanong ko saan banda? Ayon sa kapatid ko ay doon daw sa dulo. Sila pa nga umano ni Joey ang nakakita. Habang nagtatrabaho ako noon at napapadaan sila galing eskwelahan, nakikita nilang may nakatayo umano sa tabi ko. Hindi naman nila makilala kasi nga medyo malayo. Pero wari ni Manny, parang babae. Sabi ko wala naman akong kasama. Nakikita naman nila yan. Na ako lang palagi mag-isa. Tsaka malayo ang kapitbahay. Pero giniit ni Manny na mayroon talaga. Maraming beses na daw nilang nakita ito. Pero yun lang mga pagkakataon na naroroon daw ako sa dulo. May sapa sa dulo. May malalaking bato dito na lampas tao. May mga puno ng nara. May malalaki, may maliliit. Tapos may namumukod tangi doon na puno na hindi ko matukoy kung ano. Tuwid na tuwid ito at tingin ko. Sobrang tanda na. Hindi nga. Baka tinatakot mo lang ako Pagkukutusan ko talaga kayo ng kuya mo. Magmerienda na nga kayo. Tawagin mo yung kuya Joey mo. May saging na nilaga dyan. May pawis ka Dungis mo pa. Maligo ka muna tapos yung damit iwan mo dyan sa may balon Ako na maglalaba. Hindi kumibo si Manny. Pero nababagabag ako. Kasi nga, dalawa silang nakakita Tapos itong si Manny pa. Bihira ko lang malaman o bihira lamang itong magsinungaling. Kinausap ko kinagabihan si Joey. Tinawag ko lang matapos nilang gawin ang takdang aralin nila. Kasalukuyan ako noong nasa Kamalig. Tinanong ko si Joey kung nakita niya rin ba yung pinagsasasabi ni Manny. Tumango ito tapos sinabing oo. At tinanong kung sino daw yon.
Talaga ba? Hindi ko kasi nakikita eh. Kayo lang yung nakakakita? Opo, babae kuya. Kala nga namin kaibigan mo. Sige na, matulog na kayo. Nakakatakot naman yung pinagsasasabi nyo. Kinabukasan ay pinuntahan ko ang lugar. Ang distansya nito mula sa bahay, mga nasa mahigit 1 hektarya. Napakasukal na ng dulo. Pagkatawid ng sapa lampas tao na mga damo. Inaalam ko noon at baka may nakatira sa likod ng liblib na yon. Baka may nagtayo ng bahay nang hindi ko namamalayan. Pero wala eh. Wala nga ding bakas ng daanan ng tao sa tawid ng sapa. Mga tanim na ampalaya ang nasa uma. Sinadya ko doon kasi nga malapit sa tubig. May mga upong bilog doon na tinanim ko. Tapos may mga sitaw na kakasibol pa lang. Lumapit ako noon sa naglalakihang mga bato. Nakikiramdam at baka may mapansin akong tao noon. Baka itong nakikita ng mga kapatid ko. Mag-uuma doon sa katabing lupain tapos sa tuwing hapon, tumatambay ito malapit sa taniman ko. Yung dinadaanan ko ay may patungo sa kabilang lupain at meron ding patungo sa may sapa. Pero hanggang dun lang. Dito sa may malalaking bato, wala namang bakas. Nakakatakot nga doon kasi nga parang pinamamahayan ng mga banako na ahas eh. Cobra. Naisip ko na mamayang hapon na lang. Doon ko aantayin ito. Sisimple lang ako. Aatangan ko din ang mga kapatid ko noon. Titingnan ko kung may mapapansin ba sila. Pagsapit ng hapon, doon ako sa may malalaking bato. Nakaupo lang sa isang banda. Kalmado at nakikiramdam. Hindi ko pa natatanaw ang mga kapatid ko. Pasado 4:00 na noon. Kasabay ng unti-unting paglubog ng araw, agos ng tubig sa may sapa, alingas-ngas na mga dahon at simoy ng hangin. Medyo kinakabahan ako kasi nga naglalaro na sa isip ko noon na baka hindi tao ang nakikita ng mga kapatid ko, kundi lamang lupa. Hanggang sa nasilayan ko na sina Joey at Manny. Tinatanaw ko ang mga ito. Nakatingin sa akin. Kinakawayan ko. Kumaway din yun tapos wala namang kakaiba sa kanila. Kahit medyo malayo ay mahahalataan ko naman kapag may napapansin ng mga ito. Malamang may ituturo yung mga kapatid ko eh. Hanggang sa nakauwi na lamang yun, naisip ko tuloy na kabaliwan lang itong ginagawa ko. Mas pinagtutuunan ko na ng pansin ang kung anong meron doon imbis na trabaho. Isipin niyo maghapon akong nagmasida. Gumagala pa nga ako sa kabahayan at nagtatanong sa kung may nakakapansin ba na may ibang tao doon sa inuuma ko. Pero wala naman daw. Ako lang umano doon at mga kapatid ko. Uuwi na lang sana ako noon. Nang maudlot ito dahil nga nakarinig ako ng tinig ng kambing. Mabilis kong hinanap kung saan banda. Naroroon ito sa pagitan ng 2 malalaking bato. Maliit na kambing. Nakatingin sa akin. Nangilabot ako. Bakit? Wala namang dapat gumagalang kambing doon. Wala din akong alagang kambing. Merong kambing pero doon naman malapit sa kabayan. Na yung mga kabahayan ang layo nito mula sa kinaroroonan ko eh. 3 hektarya pa. Tinitigan ko lang yung kambing. Hindi gumagalaw. Hindi naglilika ng tinig ito. Na para bang nagtakayo ng sipatin kong maigi. Hanggang sa maya-maya pa ay naglakad ito patungo sa likod ng isang bato. Sinundan ko yon pero wala na. Madamo doon at gaya ng sinabi ko ay napakasukal na animoy, pinamamahayan ng mga mananap. At sa unahang bahagya, sapa na. Hanggang sa nakarinig ako ng boses ng babae. Napakalamig ng boses na parabang heli ng mga anghel. Dali-dali akong tumakbo nun. Dahil alam kong hindi normal ito. Nakita pala ako ng mga kapatid ko.
Nagtataka sila at nagtanong kung bakit ako parang takot na takot. Hindi ko naman sinabi sa kanilang lahat. Pinili kong ikubli para na rin hindi nila mapagtuunan ng pansin yon. Kako, tumatakbo ko kasi gusto kong sukatin ang bilis ko eh. Nagtawanan yung dalawa. Nababaliw na daw ako. Huwag naman daw sana kasi nga wala nang magtataguyod sa kanila. Walang hiya kayo. Kung ano-ano na lang yung mga pinagsasasabi nyo eh. Magsipasok kayo sa loob. Ang dudumi nyo oh. Ikaw Manny, bakit ba parang masahol ka pa sa mag-uuma kapag umuwi na? Ano bang ginagawa mo dun sa eskwelahan? Nag-aararo? Mabait, masipag at talaga mapagkakatiwalaan ng mga kapatid ko. Pero may kakulitan din yung mga ito. Malakas pang mang-alas ka. Naiintindihan ko naman yon kasi nga ganun din ako dati. Mabalik tayo sa nangyari sa akin. Naniniwala talaga ako na isang amok yon. Kumbaga, kababalagan. Nag-aalangan na tuloy ako noon. Lalo na sa mga sumunod na araw. Imbis na aabutin ako ng halos takip silim sa lugar, pinili kong umuwi na lamang nang hindi pa dumadating ang mga kapatid ko noon. Hanggang sa isang gabi. Sa kailaliman ng mahimbing na pagkakatulog ko noon nagising ako dahil nga dito kay Manny. Bigla itong bumangon at umungol. Napapabalikwas ako noon. Ang ilaw sa bahay ay mga lampara lang. Nasa sala lamang kaming lahat natutulog. May 2 silid ang bahay pero doon kami sa sala palagi. Nagsisiksikan kami sa kulambo na pinagmamay-ari pa ng mga abuelo namin. Tinawag ko si Manny. Lumabas na kasi ito sa may kulambo at nakatayo ito. Nakaharap sa dingding ng isa sa mga silid. Pero hindi naman sumasabat. Sinilip ko yung mukha niya. Nakapikit ang mga mata. Napapailing na lamang ako. Nananaginip itong kapatid ko. Gusto kong pukawin pero hinayaan ko lang muna. Nakatayo pa rin yun. Hanggang sa napapitlag ako dahil bigla itong humarap sa akin. Kasabay ng pagdilat ng mga mata. Babatukan ko sana pero seryoso at nagwika ito ng dapat ka lang tulungan at pagkatiwalaan sa isang bagay na matagal nang napag-iwanan ng panahon. Makikita mo ito sa kung saan mo nakitang nakatayo ang kambing. Napasimangot ang mukha ko. Sabi ko ano to? Parang sinasapian ng kapatid ko eh. Iba ang tono ng pananalita. Hanggang sa dahan-dahan itong naglakad at bumalik sa loob ng kulambo. Napapailing ako noon. Alam kong hindi ito si Manny. Papanong alam niya ang kambing? Humiga ako. Dumikit sa kanya. Napakahimbing ng pagkatulog niya. Hindi kalaunan ay nakatulog ako. Sa maniwala man kayo at sa hindi. May napanaginipan ako noon. Isang tagpo kung saan naroroon ako sa uma at nakikita kong may nakatayong babae na nakabelo. Nakaduro ang kamay nito sa pagitan ng 2 malalaking bato. Kulay itim ang suot ng babaeng yon. Humarap ito sa akin at nakita ko yung mukha niya. Napakaganda niya. Nagsalita. Sinabi niya na sa akin umano ang lahat. Ako na lang ang magdidesisyon sa kung kukunin ko ba ang bagay na naroroon sa tinuturo niya. Nagising ako sa panaginip na yon. Parang nakaidlip lang kasi nga, yun pa din ang posisyon ng mga kapatid ko sa pagkatulog. Ibig sabihin, hindi pa katagalan ito nang makatulog ako. Binagabag ako ng gusto. Kilabot, pagkamangha, at kung ano-ano pa ang nagsisiksikan sa pakiramdam ko noon. Kinabukasan ay tinanong ko si Manny kung alam ba nito ang nangyari sa kanya kagabi. Sabi naman noon ano daw, natutulog lang naman daw siya. Dito ay kumbinsido akong iba nga yun.
Matapos kong maasikaso itong dalawa, pinuntahan ko ang taniman. Tiningnan ko yung mga bato. Hindi ako lumapit gawa ng natatakot ako noon. Hanggang sa ilang mga sandali lang, nakita ko na naman ang kambing. Hindi ko alam sa kung paano, basta bigla na lamang itong lumitaw na para bang bula doon sa pagitan ng mga bato. Saglit lang naman yun dahil naglakad ito at naglaho. Umuwi ako. Nakatulala ako sa beranda. Kinakalaykay sa diwa ko ang mga kakaibang pangyayari. Tama at may mga nagpapahiwatig na bagay daw na kukunin. Pero naroroon pa rin ang katanungan kung totoo ba yun o baka naman isang linlang lang. Baka engkanto, tapos kunin na lang ako bigla, di ba? Lalo pat hindi na bago sa akin ang kwentong engkanto. Kasi nga summer nakatira kami malapit doon sa pinaniniwalaang kaharian ng mga engkanto. Tanyag yung lugar na yon, hindi lang sa amin kundi sa buong Pilipinas. At alam kong alam niyo ito. Sunod-sunod na gabi akong nananaginip. Paulit-ulit lang ang panaginip na yon. Ipinapakuha ang bagay doon sa lugar. Ako na lang ang pinaparamdaman. Hindi na nananaginip ang kapatid ko at nagsasalita. Hanggang sa tuluyan ng lumakas ang kuryosidad ko. Hindi na ako nagkakaroon ng maayos na tulog. Hindi ko naman sinasabi sa mga kapatid ko gawa ng ayaw ko mabahala ang mga ito. At imbis na pag-aaral ang pagtuunan ng pansin, baka mabaling pa doon. Isang umaga, kaalis pa lamang ng mga kapatid ko, kumuha ko ng pala at bara. Kinakabahan man pero nais ko na noong maging panatag. Ayaw akong tantanan Isa ito sa mga rason kung bakit hindi ko sinasabi talaga kung saang lugar kami banda, kasi nga baka may magkaroon ng interes. Sa ngayon kasi ay naroroon pa rin kami nakatira pero hindi na sa lupain ng amo. Sa malapit lang. Mga nasa 10 kilometro mahigit ang layo mula doon. May isa pang pinakamaselan dito na siyang rason. Malalaman niyo sa pagpapatuloy ng kwento. Balik muna tayo doon sa parte kung saan kinuha ko yung pala. Nung nasa pagitan na ako ng 2 bato, nakiramdam ako. Naroroon kasi ang takot ko at alam kong napipilitan lamang ako nun. Tinansya ko ang pinakagitna. Nagsimula akong maghukay. Mga lampas 2 talampakan. Napakatigas na. May tinamaan akong matigas. Kumakalansing na ang bara sa tuwing dinadambol ko yon. Hanggang sa napansin kong parang semento ito. Nilinis ko yon para lumitaw ang kabuuan. Napapamura ako gawa ng parang puntod Parihaba yun. Pero wala namang nakaukit na pangalan. Maliban na lang sa markang bilog na may X sa gitna. Tinibag ko yon hanggang sa bumigay ito. Inalis ko yung mga natibag ko at dito may nakakapa akong kahoy. Nilinis ko din yon para makita ang kabuuan. Isa yung baul. Malaking baul. 1 metro pahaba at halos 1 metro ang lapad. Ang taas naman nun mula sa lupa 2 dangkal. Ang lakas ng pagkabog ng dibdib ko noon, Sir Seth. May parte kasi sa akin na naniniwalang isang kayamanan yon. Para bang nakabaong kayamanan at mula ito sa mga hapon dati. Sinilip ko ang butas kung may iba pa. Yun lang, nag-iisa. 1 kahon lamang ito. Binabangga ko ng bara. Kumakalabog. Sinubukan kong buhatin pero sobrang bigat. Kinakapa ko at baka may nakaipit na bagay kaya hindi ko maangat pero wala. Mga batong graba na ang nasa ilalim. May tubig pa nga. Tapos amoy panghi. Parang asido. Ganon. Bakal ang kandado ng kahon. Makapal yun. Pinukpok ko ng pinukpok hanggang sa masira. Dito ay inangat ko ang takip.
Sobrang tigas. Ginamit ko na yung bara nun. Hanggang sa tuluyan itong magbukas. Bumungad ang mga bagay na kumikinang. Sabi ko na nga baka ko, kayamanan nito. Baryang ginto at may mga pilak din na barya. May mga kwintas na may palamuting diamante. May mga perlas pa nga na formang kwintas nun. Punong-puno yun. Napapatakip ako ng bibig. Napapaluha sa mga nakita. Tuwang-tuwa ako nun. Kinalaykay ko ang mga barya. Hanggang sa may ginto doon na parehaba. Ang tawag dito, gold bars. Nasa ilalim at ang bibigat bawat isa. Para bang 3 kilo ang bawat isa nun. Nagpapalinga-linga ako. Baka kasi may ibang tao eh. Hanggang sa napapitlag ako noon gawa ng nasa gilid ko yung babae. Nakatayo lang siya. Nakatitig sa akin at walang emosyon na mukha niya. Napakabig ako sa gilid at sinabi ko na maraming salamat. Nagtanong pa ako sa kung anong pangalan pero hindi siya nagsalita nun. Nakatitig lamang ito sa akin. Kung kaya naman takot na takot ako. Sumagi kasi sa isipan ko yung posibilidad na linlang ito at dukutin na lang ako bigla ng engkanto. Nakikipagtitigan ako sa kanya pero kumakabig ako ng kumakabig palayo. Walang alu-ano. Nagsalita ito. Ingatan ko daw ang mga bagay na ito. Bukod sa kayamanan ay may 3 bagay na nakapaloob doon sa baol na hindi pangkaraniwan. Mas importante umano ito kumpara sa kayamanan. Dahil yun umano, mga dati niyang gamit. Pinatay daw siya ng mga Hapon. Kinuha ang mga gamit niya. Tinanong ko siya kung engkanto ba siya o kaluluwa. Sagot niya, wala umano sa dalawa. Presensya na lamang daw siya ng nakaraan. Kumakapit daw siya sa gamit na sinasabi niya. At dahil sa mapapa sa kamay ko na ito, maglalaho na siya ng tuluyan. Matapos niya lang sabihin ito, bigla na lang siya nawala. Pero may naririnig akong boses. Kahit wala na yung babae, meron pa rin akong boses na naririnig mula sa kanya. Ang sabi ay wag daw ipagkatiwala sa ibang tao ang gamit niya. Bahala na ang kayamanan sa kung anong gagawin ko. Basta yung gamit niya ay alagaan ko daw. Nakakita ako ng kambing na nakapatong doon sa may ibabaw ng bato. Saglit lang yun, dahil matapos nito ay lumundag yun at bigla na lang nawala. Binalikan ko ang mga kayamanan. Inaalam ko kung alin sa mga ito ang galing doon sa babae. May nakita akong ribulto na siya namang may nakapaikot na kwintas at may diamanting kulay itim na pendant. Bukod pa dyan, may librong maliit lang. Mga 1 palad ang laki. Binuklat ko pero wala namang mga laman. Mga blankong pahina lamang ang meron. Una kong kinuha yung mga ito. Binalot ko ng damit ko tapos nalilito ako kasi nga hindi ko naman pwedeng kunin ng sabay ang kayamanan eh. Hanggang sa napagdesisyonan kong paunti-unti. Bumaghapon akong pabalik-balik doon. Hinakot ko lahat. Nilagay ko ito sa silid ng mga magulang namin. Sa ilalim ng higaan. Tinabunan ko muna ng mga labahin. Yung gamit naman ng kung sinong babae ay tinago ko sa may aparador. Hindi mawala-wala ang tuwa ko, Sir Seth. Mantakin yung milyonaryo na kami. Pagkarating ng mga kapatid ko, nagtaka sila eh. Bakit daw parang ang saya ko? Sabi ko naman natutuwa lang kasi nga ang babait nila. Ang problema ko noon, ang tanong sa kung paano ko ito i-dispatch. Malamang kapag inilapit ko sa isang sibilyan ako, baka may kung anong gawin sa amin.
Kahit papaunti-unti sa pagdidispatch ay naroroon pa din yung peligro. Ang ginawa ko, yung mga perlas muna. Inisa-isa ko ang mga ito. Bawat bilog ng perlas na yon. Hindi buo, paisa-isa talaga. May nakilala ako noong mayaman. Pinili naman kaagad. Nakabili ako ng mga bagay na dati pinapangarap ko lang. Simple lang yung pangarap ko eh. Damit, sapatos, tapos pagkain na masasarap. Takang-taka ang mga kapatid ko. Saan daw ako kumukuha ng pera? Sabi ko naman, tira sa pagbenta ko ng kalabaw na hindi ko nagastos ang iba at pinamili ng mga gamit nila. Napakasaya nila. Pero sa kabila ng lahat ay hindi ko iniwan yung trabaho ko. Ganun pa rin. Nasa ako buong maghapon. Nang suriin ko ulit ang mga kagamitan ng babae, lalo na yung librong maliit, nagulat ako. May mga kataga ito. Ang nakapagtataka kasi Sir Seth, nung una kong makita ay puro bakanting pahina lang naman yon. Pero bakit nagkaroon ng sulat, di ba? At lahat pa ng nakapaloob, Latin. May mga guhit na nakakatakot. May mukha ng demonyo. At kung ano-ano pang tingin ko ay parabang sa kulto. Mabilis na pumasok sa isipan ko na itong tatlong gamit na ito galing sa isang mangkukulam. Dulot na mga natuklasan ko ay ipinagtanong-tanong ko ito. Doon lang sa albularyong taga sa amin. Yung patungkol lang sa libro. Napatunayan kong gamit na umano ng mangkukulam na siyang kilala daw noon matagal na panahon nang nakalipas. Babae. Melinda ang pangalan. Nakatira daw ito malapit sa may biliran. Katunayan ay may mga anak daw yon. Kilala din umano ito ng albularyo. Yung albularyong ito ay lalaking ubod ng tanda na. Si Mang Siranyo. Hindi niya totoong pangalan. Malakas ang karga ng librong ito. Tingnan mo sa likod banda. May 3 bituing nakabaliktad. Selyo yan at nagpapatunay na lihitimo. O yan o, may pangalan pang Melinda. Saan mo ba lupalop nakuha ito? Napulot ko lang po. Doon sa may uma. May nakita akong maliit na baol. Nag-aararo kasi po ako noon eh. Lumitaw na lang bigla. May kasama pa nga yan eh. Ribulto tapos kwintas na may palamuting itim na parang diamante. Aba, Diyos ko. Malamang doon din nakalibing ang nawawalang bantog na mangkukulam. Dalin mo nga dito ang mga kasama ng gamit na ito nang masuri ko na din. Wala na bang iba? Wala na po. Nung una, walang laman yung katagang libro eh. Nung suriin ko ulit, nagtataka ako kasi nga biglaan na lang nagkaroon. Yun lang ang mga detalyeng sinabi ko kasi nga kapag inihayag ko ng sangkaterbang kayamanang nahukay ko. Delikado. Nagkaroon ng kataga. Suriin mong muli ha. Halika nga, pahawak nga ng bunbunan mo. Inilapat ko yung ulo ko. Pagkalapat ng kamay ng matanda sa bunbunan ko, sabi niya, ako na daw ang tagasunod. Nasa katawan ko na ang basbas at ako ang tagapangalaga ng kagamitang ito. Magiging mangkukulam daw ako. Lahat ng larangan partikular sa karunungang itim. Kapag gusto kong matutunan ay napakadali lamang daw nang hindi na ako dumadaan sa anumang seremonya. Gawa ng nasa libro na lahat eh. At nagtataklay ng kakaibang sumpayon. Ang sumpang yun ay ang galing mismo sa bibig ni Melinda nung nasa panahong nasa gitna ito ng kamatayan. Ginawa ito ni Melinda para madali lang ang pagpasa at makamtan kaagad ang totoong lakas na galing sa kanya. Kinilabutan ako, Sir Seth. Yun pala ang lahat. Mura ako ng mura sa isip. Dapat pala'y tinago ko na lang ang gamit imbis na ipasuri pa ito sa manggagamot. Para bang sinadya ng tadhana. Kasi ang albularyong ito ang daming alam patungkol doon kay Melinda. Na noong panahon umano ng digmaan,
nilason ni Melinda ang ilan sa mga hapon. Napakaraming nakatokang hapon sa Leyte noon. Kinukulam din ni Melinda ang iba. Hanggang sa may nakapagsumbong na kapwa Pilipino. Binayaran ito ng hapon na alamin sa kung sino ang mangkukulam. Dinukot si Melinda at hindi na nakauwi pa. Naging lihim ito ng kasaysayan dahil wala namang naniniwala sa kulam at barang. Hindi nasali sa kasaysayan ang ginawa ni Melinda sa pakikibakan ng mga Pilipino kontra sa mga Hapon. Umuwi ako. Kinuha ko ang 2 pang gamit. Ipinakita ko din ito kay Mang Siranyo. Kwintas ng kadiliman at tribulto ng kadiliman daw yon. Lilinawin ko lang. Ito na yung pinakadahilan kung bakit kinukubli ko kung saang lugar nangyari ito. Bukod sa kayamanan, ito po ang dahilan. Itong si Mang Siranyo, nasa Maynayon banda nakatira. Kilalang manghihilot at magaling ito sa kung tinatawag na kontra-usog. Kadalasang pasyente nito ay mga bata. Ang sabi nito ay wag na wag ko daw babasahin ang nilalaman kung ayaw kong maging katulad ni Melinda. Ikonsulta ko umano lagi sa kanya kung may pagbabago ba sa ugali ko. Nasa loob na ng katawan ko ang basbas at malaki ang posibilidad na habang tumatagal, may mga pagbabago sa akin. Parang ayaw kong paniwalaan si Mang Siranyo. Parang gusto kong isipin na likhang isip lamang ito. Pero ang malaking tanong dyan ay kung yung mga nagpaparamdam bago ko pa makamtan pati ang mga kayamanan. Mahirap namang itanggi na walang kakaiba, di ba? Dagdag ng albularyo. Hanggat maaari ay itago ko daw ang 3 gamit. Huwag itong hahayaan lang sa kung saan na siya namang makikita ng mga kapatid ko. Huwag ililibing sa lupa. Dahil mamamatay daw ako. Nagtanong ako sa kung bakit ako mamamatay. Ang sabi ng manggagamot ay ipinagkatiwala na daw sa akin ang gamit. Huwag itong susuwayin. Maliban sa sumpa ay nakaugnay na ito sa katawan ko. Tinanong ko siya kung anong gagawin. Basta itago mo na lang. Kulit mo naman eh. Huwag mo lang ibabaon sa lupa kasi kapag nangyari yon, isipin mo na pati ikaw nakabaon na din sa lupa. Naniniwala ako na bago mo makuha ang gamit ay may mga pangitain. Na may mga napapaniginipan ka, di ba? Meron. Nakikita ko sa mga mata mo, oh. Ang likot ng mga mata mong bata ka. Umiling ako kahit meron pa. Dagdag takot lang kasi ito sa akin. Nakakapagtaka na pati yun na alam ni Mang Siranyo. Ibig sabihin ay isa siyang magaling at napakahusay sa larangan ng pagkilatis. Para bang orakulo itong matandang ito. May sa pagkamakulit ang matanda pero sa mga puntong yon. Seryoso siya. Hindi ko nakikitang ngumingiti na taliwas sa mga nasisilayan ko sa kanya kapag napapadaan ako sa bahay niya. Mag-isa lang sa buhay itong si Mang Siranyo. Wala itong asawa at anak. Para bang may pagkasilahis ito eh. Iba din kasi makatitig sa akin nun. Umuwi ako dala ang malalim na agam-agam. Oo at nabigyan nga ng kayamanan pero may kasama pala itong kamalasan nun. Inisip ko na lang na wala to, nakaya ko to. Nakaya kong pagdaanan ang lahat. Pinanatili ko talaga ang pamumuhay namin. Kahit ang totoo ay mayaman na kami. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog ako, may panaginip ako na parang bangungot na nga yun eh. Nagpakita sa akin ng babae. Maganda ang itsura niya ng bumunga dito. Pero naging ubod na ito ng pangit. Para mga kapitbahay niyo. Charot. Nawala itong bigla sa kadiliman at merong lumitaw na aklat. Kilala ko ang aklat na ito. Ito yung maliit na libro na kasama noong kagamitan. Pero sa mga puntong yon, naging singlaki ko na ito.
Sa likod ng aklat ay mga taong nasusunog. May mga nalulusaw na sa apoy. May nakikita akong nakabigti. May mga batang pinagpapatay. May babaeng ginahasa at pinugutan ng ulo. Nakita ko din sa kung papanong nangyari ang pagkadisgrasya ng sinasakyan ng mga magulang ko noon. Pumutok pala ang gulong sa harapan. Dumiretso ang sasakyan sa bangin. May mga nakaligtas pero may mga namatay. At kasama nga yung mga magulang ko. Marami pa akong nakita. Nakakarinig ako ng palahaw, iyakan ng bata, sigawan at putok ng mga baril, at ungol na parabang galing sa puntod. Hanggang sa isa-isang bumubuklat ang pahina. Yung Lating nakasulat, naging tipikal na wika na lamang ito. Nababasa ko at naiintindihan. Binasa ko yon. Sa loob ng panaginip ay binasa ko kasi nga ang nilalaman para bang nagpapalakas ng kuryosidad ko. Nagising na lamang ako noon na ginigising ng kapatid ko, si Manny. At alam niya ba kung nasan ako sa mga puntong ito? Naroroon sa silid ng mga magulang namin. Nakaupo sa katre. Hawak ang libro at may katabing 2 kandila na hindi ko alam sa kung bakit nakatirik at may sinde. Kandila ito na nakalagay sa dibisyon ng dingding sa sala. Napatulala talaga ako noon. Inakala kong panaginip pa rin ito. Nakatitig sa akin si Manny habang nagtataka ang mukha niya. Sabi niya ano ba daw ang ginagawa ko at nagsasalita ako mag-isa. Bumangon ka na lang kuya. Sinundan kita. Akala ko lalabas ka pero dito ka tumungo eh. Nakapikit yung mga mata mo. Nagsasalita ka habang aawak yang... Wala. Matulog ka na ulit. Paano may kandila dito? Nilagyan ko ng kandila sa bawat kiliran mo. Natatakot kasi ako sa mga sinasabi mo diyang mag-isa. Nakapikit pa yung mga mata mo. Nagbabasa ka ata tapos ang dilim kaya yun. Nilagyan ko po ng kandila. Wala din naman ng gas yung lampara eh. Hindi ka po nakabili ng gas. Puro na lang pagkain yung binibili mo eh. Langhiya, siya pala yung naglagay ng kandila. Kala ko kababalagan eh. Naroroon na kasing kakaibang pangyari at hindi maiwasang baka pati itong kandila kasali doon. Bumalik sa pagkatulog si Bunso. Ako naman ay binabagabag. Itong libro, tiningnan ko ang mga pangungusap. Nanlaki ang mga mata ko kasi nga nasa pahina ako na kung saan ito yung nababasa ko sa panaginip. Ang mas nakakakilabot dyan, tipikal na wika na lang ito. Kinain na talaga ako noon ng matinding kuryosidad. Binasa ko ng binasa. Umabot ng umaga ang pagkakabasa ko. At nakatapos ako ng kalahati nun. Para ako nakadroga nun. Hindi ko ramdam ang puyat. Hindi pagod ang katawan ko. Para akong napakakondisyon nun eh. Naabutan na lamang ako ng mga kapatid ko ay naroroon pa rin ako't nagbabasa. Itinigil ko ito na parang wala lang. Inasikaso ko sila at maging patungo sa eskwelahan. Hinatid ko pa. Pagkabalik ko sa bahay, ipinagpatuloy ko ang pagbabasa noon. Hanggang sa natapos ko ang lahat. Alam niyo bang dito pa ako natauhan? Matapos ko lang mabasa ang huling talata, ay doon ako napapaisip sa ginawa ko. Bakit ko binasa? Natakot ako ng gusto. Hindi ako sigurado pero naniniwala talaga ako noong inuudyokan ako ng kung ano para lang basahin ang lahat. Nakatulala ako sa beranda. Hindi ko alam ang gagawin ko. Oo at hindi ako puyat. Pero wala akong gana. Gusto ko sanang puntahan ang albularyo pero alam kong dagdag pangamba ang malalaman ko doon. Kaya pinili ko na lamang na hindi ipaalam sa kanya.
Kako, bahala na. Parang baliw ako nun. Paano ba naman? Mahinang kaluskos lang, napapapitlag ako eh. Parang napakalakas ng pandam ako. Ultimong aso sa malayo ay pinapakinggan ko na maigi ang pagtahol. Hanggang sa naiisip ko na lang noon na gumala. Sanayon mismo sa amin na hindi ko nakagawian. Hindi kasi ako galang tao eh. Gala lang ng gala, tambay at nakikiramdam. Naging sensitibo ako. Nakikinig sa mga tao. Kahit medyo distansya ay naririnig ko, Sir Seth. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sunod-sunod na araw din yon. Hanggang sa nawala na ang malakas na pakiramdam. Nawala na din yung kung ano-ano na lang ang naririnig ko. Kumbaga tingin ko gumaling na ako sa kahibangang yun eh. Bumalik ako sa normal. Bumalik sa uma at esikaso sa mga kapatid ko nun. May mga pagkakataon na tinititigan ako ni Manny. Alam kong may napapansin ito sa akin. Ang kinagandahan lang sa mga kapatid ko ay nagkukusa. Kung abala ko ay sila na mismo ang nag-asikaso sa sarili nila. Nagbenta ulit ako ng kayamanan, yung perlas. Nagtatanong nga sa akin yung babaeng matanda na pinagbebentahan ko kung saan ko daw nakukuha. Sa pakiwari niya kasi isang buong kwintas yun eh. Sabi ko naman na iwan ng mga magulang kong yumao. Hanggang sa nadula sa mga dila ko, Kako. Marami pa akong ganon. Bulto-bulto. Hindi ko alam na ito ang magmimit siya sa malaking problema. Makalipas kasi ang ilang araw, may nakikita na akong napapadaan sa lupain. Hindi ko kilala. Hindi pamilyar sa akin ang mga mukha nila. Kilala ko kasi ang mga taong nakatira doon, bagamat may kalayuan ng mga ito. Wala lang ako nung una kasi nga, mangmang pa ako na iba na palang sadya nito eh. Hanggang sa isang hapon, nang dumating ang dalawa kong kapatid, merong sinabi. Si Manny ang unang nagsalita. Ayon pa dito ay may nagtatanong daw sa kanya kung nasaan nakalagay ang mga perlas na binibenta ko. Para bang natigil saglit ang paghinga ko noon. Lalo na nang sumabat si Joey kasi ang sabi nito, may perlas ba daw kami? Wala namang ganun eh. Paanong may binibenta ako? Natanong niya pa nga umano itong nagtanong din na tao na totoo bang nagbibenta ako noon. Aba, nagpakita ng sample. Bilog-bilog na makikintab. Malalaking perlas. Mas malaki pa daw sa holen. Kulay puti at may sa pagka-pink daw ang iba. Kuya, meron daw eh. Galing daw sa'yo yun. Nakakatakot ngayon kasama nung nakausap namin parang armado. Kaya bang dami mong pera, kuya? Saan ka kumukuha ng perlas? Halos hindi ako makakibo. Napapatulala talaga ako. Sinabi pa ni Joey na mamahaling perlas daw ang ganon. Baliw yung mga taong yun eh. Baka napagkakamalan lang ako. Kung may kailangan dapat sa akin lumapit at hindi sa inyo eh. Kuya, nakita ko na yung mga yun na napapadaan dito eh. Di ba nung guyod mo yung kalabaw nating maliit sumaglit pa yun? Sabi naman ni Manny at napakaseryoso na mukha nito. Napapamura ko sa isip. Yung matandang pinagbentahan ko, malamang yun ang nagutos. Dito pa ako natauhan sa pagkakamali ko noon. Sinabi ko na lamang sa kanila na wag na lang intindihin yon. Na wala akong perlas, na pagtuunan nila ang pag-aaral nila.